Kumain muna tayo sa labas. Alok ni Wade. Umiling ako. They'll see us, Wade. Sinuot niya ang aviators na nasa tibol. They won't. Anya. Tsaka, no problem with that, Rina. Aamin din ako pagbalik ng manager ko dito. Pero habang hindi pa alam ng publiko, mas mabuti sigurong manahimik muna. Tinanggal niya ang aviators at umupo ulit sa sofa. Okay din, mag-grocery na lang tayo. Walang laman yung ref ko. Tumango ako. Puntahan natin si Zoe. Iyon lang ang tanging naisip ko. Siguro hindi naman mamasamain ng mga taong nakakakita kung dalawa kaming kasama ni Wade. Alright. Hinalikan ni Wade ang noo ko. Sabay kaming umalis sa kondo niya. Lumayo ako dahil gusto niyang dumikit siya sa akin. Gusto niyang nakaakbay siya o di kaya ay nakahawak siya sa baywang ko. Siniko ko siya nang may pumasok sa elevator. Nag-uusap yung dalawang professional na babae. Pero nanahimik sila nang nakita si Wade. Bahagya akong lumayo kay Wade kaya nagawa nilang pumagitna sa aming dalawa. Napakamot si Wade sa batok niya habang sinisimangutan ako. Nilagay ko ang index finger ko sa labi ko. Shh! Napalingon ang mga babae sa akin. Diretso lang ang tingin ko na parabang seryosong tumitingin sa kawalan at naghihintay na bumukas lang ulit ang elevator. Saka lang ako nakahinga ng maluwang nang nakarating na ako sa sasakyan ni Wade. Bumuga ako ng malalim na hininga habang tumatayo doon. Hindi pa nga ako nakakahinga ng maayos ay ikinulong na ako ni Wade sa kanyang dalawang braso. Napasandal ako sa kotse niya. Yung dalawang kamay niya ay nasa gilid ng dalawang braso ko. Rina, aamin din ako. Bakit hindi pa rin pwedeng makipagharutan in public? Humalakhak siya. Hindi na ako nakapagsalita dahil umamba na siyang hahalikan ako. Hinampas ko ang dibdib niya. Hindi siya natinag. Those hit-inducing abs. Wade. Shh! Walang tao dito sa parking lot. Walang makakakita. Nakangisi siya ng palapit at palapit na ang kanyang mga labi. Mabilis ko na lang siyang hinalikan. Oh, hayan, tapos na. Tayo na. Sabi ko sabay tulak sa kanya. Umiling siya ng nakangiti. Ang gwapo niya talaga. Kahit na pinipindot niya lang naman, yung alarm ng sasakyan niya ay gwapong-gwapo na siya. Pumasok na ako sa loob. Pumasok din siya at pinaandar agad ang sasakyan. Punta muna tayo kay Zoe. Sabi ko at kinuha yung cellphone para i-text si Zoe na kailangan namin siya. Yes, ma'am. Anya at dumapo yung kamay niya sa hita ko. Ginalaw-galaw ko ang hita ko para matanggal yung kamay niya doon. Wade. Rina, wala namang nakatingin. Umawa siya. Kahit na. Hindi ko na maayos yung pag-text ko dahil sa kamay niyang nasa hita ko. Maalis lang ito tuwing kailangan niyang mag-change gear. Panay naman ang tanggal ko sa kamay niyang bumabalik agad doon. Wade, you perv. Saway ko. Alam mo naman pala. Tumawa ulit siya. Hay nako, ang hilig ng isang ito. Hindi na ako masusurpresa kung isang araw ay may mangyari sa amin dito sa loob ng sasakyan niya. I can't imagine. Hindi pwede. Kilala siya at baka maisyuhan pa kami ng iskandal or something. Magpreno ka naman. Saway ko ulit kasi lumalapit na masyado yung palad niya. Umiling na lang ako nang nakita kong nakatingin lang siya sa kalsada at nakabalandra ang kanyang dimple.
Mabuti at agad pumayag si Zoe. Siyempre, marami pa akong i-design na susuotin niya. It's a give and take relationship para sa aming dalawa. Grocery? Magmumukhang ikaw yung third wheel, Rina. Kahit na ang totoo ay ako. Untag ni Zoe habang nagpapark si Wade sa isang supermarket. Tinanggal ko ang seatbelt ko at lumabas na sa sasakyan ni Wade. Oo, dapat ganun ang mangyari. Lumabas din si Zoe. Arina, just let her act normal. Malapit na rin naman akong umamin. Hindi na namin kailangang mag-PDA para lang ipagkalandakan na may relasyon kami. Naglalakad lang tayong tatlo, agad na may issue na sa aming dalawa, kaya wag ka nang mag-alala. Sabi ni Wade sabay lahad ng kamay sa akin. Tumaas ang kilay ko nang tinignan ko ang kamay niya. Iyoting kayo ang bibigyan ng isyo pag nakita nilang magkahawak-hawak kami tayong nag-grocery? Umirap si Wade at nilagay lang sa bulsa ang kamay niya. Fine, babae ka, kundi lang kita mahal. Nauna siyang maglakad. Sungit, sabi ko at sumunod sa kanya. Arina, pwede niyong medyo may pagka-gold na manix gown na susuotin ko? Naligo ako ng tanong tungkol sa mga gowns na kanyang susuotin. Masyado ring vain itong si Zoe. Iyon lang talaga yata ang laman ng otak. Maging ang balak kong clothing ay halos i-blackmail niya pa ako para lang gawin ko siyang image model. Tamango-tango lang ako habang nilalagay ang mga bilihin sa cart na tinutulak ni Wade. Naka-aviators pa rin siya at tuwing may tumititig sa kanya ay agad siyang nag-iiwas ng tingin. Siyempre, hindi talaga maiiwasang may maririnig ka. Hindi ba si Wade yan? Tanong ng isang babae sa kasama niya. Mukhang oo, kasama niya na naman yung model. Si Zoe iyong tinutukoy nila. Hindi iyon narinig ni Zoe dahil panay ang talak niya tungkol sa next gig niya. Film-war talaga ang isang ito. Let's make this fast. Sabi ko nang na-realize na may kumukuha na ng picture. Kahit na hindi pa naman nila confirm na si Wade nga itong humahakbang sa tabi ko, marami nang nakakuha ng picture. Malamang kumalat na rin na nasa Manila na ang iniidolo nila. Tumakbo kami palabas ng supermarket kasi talagang dumami na ang mga taong nagpipicture sa kanya. Ang saya talaga pag artista. Napatili si Zoe. Ikaw lang ang masaya, Zoe. Sagot ni Wade habang isinusuot yung seatbelt niya. Bumingis-ngis si Zoe. Hindi naman kasi kayo masaya kasi di nyo sinasabi sa publiko. May lihim pa kayo. Pag nalaman nila yan at malaya na kayong nakakagalaw, then you'll get used to it. Natahimik ako. Hindi ko alam kung publiko lang ba yung kalaban namin o pati yung pamilya ko. Nagkatinginan kami ni Wade. Nakita kong dumapo ang titig niya sa may dibdib ko. Uminit ang pisngi ko. Akala ko pa naman naiisip niya yung mga sinasabi ni Zoe. Pero yun naman pala, kamanya ka na naman ang inaatopag niya. Sinimangutan ko siya. Sumimangot din siya at umiling. Nanigas ako nang lumapit siya sa akin. Seatbelt mo. Arina Ribas. Inabot niya yung seatbelt at sinuot sa akin. Tumindig ang balahibo ko sa narinig ko sa kanya at sa ginawa niya. Pero mukha lang namang normal iyon para sa kanya. Nagawa niya pang lumingon kay Zoe nang nagtanong si Zoe ng ganito. Rina Ribas? Oh my, don't tell me nagpakasal na kayo. Secretly married ang peg. Ganon yung mga artista madalas eh. Talaga? Rumaragasa yung mga sumunod na tanong niya. Kailan? Saan? Paano? Sinong kasali?
Ba't di ako kasali? Sus, talagang sisikat pa lalo ako pag isisiwalat ko to sa media. Pero pasalamat kayong dalawa. At medyo malaki-laki yung atraso ko sa inyo noon. We're not yet married, Zoe. Sabi ni Wade. We, liars. Huwag kang mag-alala. Pag magpapakasal kaming dalawa, invited kayong lahat. Napatingin si Wade sa akin. Para bang gusto niyang makita ang reaction ko. Suminghap ako at tinitigan siya pabalik. Gusto ko ng simpleng wedding. Yung sekreto. I hate showbiz, Wade. Sabi ko. Ngumuso si Wade at di na nagsalita. Asos, Reyna, ang saya kayo ng bonggang wedding. Yung tipong laman kayo ng magazine. Na-feature kayo ni Corina at buong hapon nadili ang mga shows para lang sa Wedding of the Year special. Hindi ko alam kung bakit ito yung pinag-uusapan namin ngayon. Ni hindi ko pa nga alam kung matatanggap kami ng mga magulang ko. Sa bagay, matanggap o hindi, magpapakasal ako sa kanya. Thanks, Zoe. Sabi ko nang pababa na si Zoe. Nasa harap na kami ng apartment niya ngayon. Walang anuman, basta Rina, yung gown. Anya. Tumangon na lang ako at ngumisi. Kumaway siya ng paalis na kami ni Wade. Buti na lang talaga nandyan si Zoe. Mabilis kaming nakarating sa kondo ni Wade. Syempre, ninja mobs ulit. Ako yung unang pumasok bago siya. Siya yung may dala ng mga pinamili namin. Pagkarating niya sa kondo, ay nilapag niya agad ang mga iyon sa table. Cook for me, just like the old times. Niyakap niya ako galing sa likuran habang inaayos ko yung mga pinamili. Sure, anong gusto mo? Marami na akong alam ngayon. You know, independent ako sa France. Ngumisi ako. Hinalikan niya ang tenga ko. Napapapikit ako sa kiliting naramdaman. Pwedeng French kiss? Humalakak siya sa tenga ko. Nangatog na naman yung tuhod ko. Nakakapanghina talaga ang kalandian ng isang ito. Hinigpitan niya palalo ang yakap niya sa akin habang inilalapit ang labi niya sa labi ko. Binigyan niya ako ng mainit at malalim na French kiss. Dahil sa sobrang nakakalasing ang mga halik niya, halos mabitawan ko yung mga dilatang sauce na hawak-hawak ko. Oops! Anya, pero nagpatuloy siya sa pagsisiil sa akin ng maiinit na halik. Nakasandal na ako sa buong katawan niya. Mas lalo niyang idiniin ang halik. Hindi ko na mapigilan ang init sa katawan ko. Ari na, bulong niya. Sa kalagitnaan ng halikan namin ay tumunog ang cellphone ko. Kinapa ko iyon sa bulsa ko, pero hinawakan niya ang kamay kong kumakapa sa cellphone. Inilayo niya iyon sa bulsa ko. Wait! Angal ko. Hinablot niya ang cellphone ko at tinignan kung sino ang istorbong tumatawag. Dumapo ang kanyang kamay sa noo at ipinakita sa akin ang cellphone ko. Istorbong Zoe, anong nakalimutan nito? Hello Zoe? Tinalikuran ko si Wade. Rina, may picture sa internet na kumakalat. Pareho kayong nakatagilid ni Wade sa parking lot ng kondo niya. Oo, ng picture ay nakasandal ka lang sa sasakyan niya. Pangalawa ay yung hahalikan ka na niya. Nanlaki ang mga mata ko. Posted 30 minutes ago. 1,000 likes and 5,000 comments na. Anya. It's so viral right now. Isang refresh ko lang, 100 agad yung dadagdag. Napatingin ako kay Wade na ngayon ay nakapamulsa lang at hinihintay na matapos ako sa kausap ko. Wade, booking na tayo. Sabi ko sa kanya.